Yung mga boss, meron naman tayo dito ngayong BYD Sea Lion 6. So ang ikakabit ko dito, busina, magpapadagdag si boss ng busina at Senlo X3, additional auxiliary light. So ipakita ko muna sa inyo yung pyesa. Okay, ito yung BYD Sea Lion 6. Yan. Okay. So ito yung dala ni bossing customer na Senlo. Ito yung Senlo X3 Matrix driving light. Tama. Yan, X3. Okay, ito yung itsura niya. Ito yung malakas. Tapos, ito yung PIAA horn, auto style. Yan yung ikakabit ko. Ang plano ni bossing customer ay additional, hindi palit ng busina. Kasi, ano na rin naman ito eh, snail type horn na rin naman ito eh. Okay, ibusina mo nga. Pakinig ko sa inyo. Sige. Okay na. So, yun yung stock na busina niya. Ano na rin siya, snail type horn. So, ang gusto ni bossing customer ay mag-additional pa kami ng snail type horn na PIAA auto style. Okay? So, ang plano kong gawin dito o ilagay yung auxiliary light ay banda dito. So, malalaman ko mamaya kung saan ko mailagay. Ngayon, ang pagbabaklas nito, hanggat maaari ay huwag natin tatanggalin yung bumper, hanggat maaari yun. Kasi, pikit na pikit pa yan mga boss. Tapos ang daming kakalasin natin eh. Kakalasin natin to, itong lining na itim. Tapos syempre, sa ibabaw, sa ilalim, yan. Pero subukan muna natin na itong ibabaw lang muna ang kakalasin. Una natin kakalasin dyan, syempre ito, yung pinaka-cover niya. Lagay natin muna dito yan. Tapos, kung makita nyo yung makina niya, DMI, okay, lagyan mo lang dito ng H. Lagyan mo ng H. Ayan, bahala na kayo. Tapos, ang kakalasin natin dyan, syempre, itong panel na to, ito, at saka ito. Yan. Tapos, malalaman natin kung makaka-access tayo ng kamay dito sa ibabaw niya. Okay, basta ang una natin kakalasin dyan, ito muna, syempre, first, second, third, at fourth. Okay, so maalin na lang dyan kung alin ang unahin niya. Basta itong gitna ang unahin natin. Okay? So yun, susubukan ko munang kalasin itong panel na to. Kasi hindi natin siya makakalas kapag hindi natin to kakalasin itong magkabilang gilid. Okay? So kakalasin ko na muna to. Okay, kalasin na muna natin itong mga panggilid. So pagkakalas niyan, pe-press nyo lang yung gitna. Tapos sisikwatin natin ito yung sa gilid para makuha natin yung pinaka-clip niya. Ayan o. Okay? So, kung saan natin kinalas yung panel, doon natin ilalagay yung mismo mga clip niya para hindi maghiwa-hiwala yung panel, syempre. Yan. Ito. Makikita nyo naman yun kung alin yung dapat yung kalasin. Yan. Okay. So, dito meron din dito. Subukan nating iangat lang ito mga boss. Ingatan yung tumalbog yung clip at para original pa rin yung gamit natin ng mga clip pag ibabalik. Pagkaangatin nyo, hawakan nyo yung clip para syempre hindi tumalbog. Yan. Tanggalin din natin to. Same lang din doon sa kabila ang process ng pagkakalas. Kakalasin din natin yung rubber mga boss. Iingatan lang natin wag ulit yung pinakagoma. Yun. Ganun lang. Huwag nating hahayaang mapunit yung yung mismong rubber. Ingatan natin yan. Kasi, kapag napunit yun, mahirapan na tayo magbalik ng
magandang fittings nung panel. Ayan o. Okay. Palagyan natin ng para hindi magasgas yung panel. Subukan ulit natin. Okay, so kakalasin ko na muna lahat at ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko kinalas yung bawat peraso niya. Okay? Ayan mga boss, nakalas ko na yung yung dito sa side na to. Ibinalik ko na ulit yung goma. Ayan, kasi may nakita ako mas magandang technique na kahit hindi na natin kalasin yung goma kasi hassle pa naman eh. Ngayon, ang ginawa ko, tinanggal ko lang yung clip doon. Ayan, clip din dito. Ito, huwag nyo na kalasin kasi kasama naman siya nung panel. Ito, kalasin nyo yung clip dito. Tapos pagka naangat nyo na to, may clip din yan dito. Tapos doon, yan pa, yan. Siyempre ito, makikita naman natin yan. Kakalasin din natin to. Ito, same lang din to sa kabila. Ngayon, kapag ka naangat na natin yung ganyan, may hook yan dito. Iangat lang natin yung ganun. Yan, matatanggal naman yan. Tapos dito mga boss, kalasin nyo lang yung clip dito. Ayan o, clip lang yan. Makita nyo. Tapos dito, ganun din. Yan. Ayan o. Tapos kapag ka naangat nyo na yun, pwede nyo na yan tupiin ng ganito. Ayan o. O, ganun lang. So, open na yan. Tapos doon sa kabila, ganun din yan. Ang gagawin natin syempre, medyo angat na. Clip, tatanggalin natin. Clip, clip. Ito pa, clip. Ito, tapos ito tatanggalin din natin yung dalawa na yan. May clip yan dito sa loob. Tapos, pakita ko lang sa inyo, hindi ko pa naman kinakalas yan. May gasgas yung kay bossing na bumper, syempre. Ayan o, dalawa. So, ito pa pala. Ayan, may gasgas. Wala lang, nasabi ko lang. Ito pa pala. Okay? So, dito, tignan natin. Wala naman. So, kung paano ko kalasin ito, same lang din dito, basta mga clip lang yan. Yung rubber, wag nyo nang tanggalin. Ito, clip, tanggalin nyo lang. Okay? So, ipakita ko sa inyo. Dito mga boss, kuha lang tayo ng pansundot. Huwag nyong ikakalubog at hindi nyo na makukuha yun. Malalaglag yun. Tapos, ikwatin natin ang panikwat na flat screw. Tapos, lagay natin dito. Simple lang din, siyempre dito din. Ganyan. Tapos dito, ilulubog nyo lang ng kaunting-kaunti. Yun yung unlock niya. Tapos yan, lagay natin doon. Tapos dito, siyempre, yan. Tapos dito, sa gitna, meron din yung clip lock. Lagay natin dito. Dito din. Yan. Okay. Tapos dito mga boss, counting press lang din. Yun. Tapos ito, gamitan natin ng panikwat din. Tapos dito, ganun din. Yan. Dahil, meron ditong plastic clip din. O clip lock. Yan. Tanggalin din natin yan. Yun. Tapos balik natin dito. Tapos sikwatin natin unti-unti itong nandito sa goma. Yun. Tapos yan, tanggal na. Yan. Tanggal na yan. Tanggalin natin to. Tapos, dito, may, yan, ganun lang ang gagawin nyo. Hihilahin nyo lang yan. Tapos dito, dandahan. Ay, meron pa pala dito. Ayan, dito sa part na to. Isa. Basta't dahan-dahan lang magbuklat kasi may manalilisanan tayong clip para at least kahit pa paano malaman natin, oh, may clip pa pala dun. Kasi pagka nakompleto na natin, natanggal na natin lahat, pwede na nating angatin yan. Tapos, itutupi lang natin ganun.
Okay? So, ganun lang. Tapos, ito namang gitna ang kakalasin ko. Dito naman sa gitna, balik lang muna natin pero hindi natin ilalak. Patong lang natin ganyan. Huwag nyo ilalak para ano. Huwag lang batak yung kanyang goma. Tapos dito, ito yung clip niya. Sa gitna. Tabi. Yung tatlo lang dito sa gitna. Yung malaking panel, tatlo lang yung clip. Tapos yan, sikwatin na din natin. Ito pang nasa gitna. Yung. Tapos itong nasa gilid. Tapos dito, meron ding clip. Yung. Okay. So, nakalas ko na lahat. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, pare-pares lang naman yan ng, ng clip. Kaya okay lang kahit pagsama-samahin natin yung syempre lahat na clip. Ngayon, kapag ka nakompleto na natin yan, pwede na natin tupiin ito ng ganito. Wala na naman na tayo makikita ang clip dyan. Tupiin na ulit natin ng ganito. Tapos silahin natin. Kasi nakahook yan pa ganun. Oh. Pwede na natin ipatong yan dyan. So, open na siya. Pakita ko lang sa inyo. O, ayan, na-open na natin. So, dito, pwede tayo makapag-access ng bracket dito na kahit hindi na natin kalasin yung pinaka-bumper niya. Tapos, pagkakabit ng busina, kahit hindi na natin kalasin yung bumper, pwede tayo mag-access dito na pwede tayo magkabit ng busina. Okay? Prepare kasi ni bossing customer na hanggat maaari, wag natin kakalasin yung bumper. So, pagbigyan natin yun. Pwede naman natin gawin yan. Okay? So, sa ibabaw lang tayo magkakalas. Okay? So, yun. Unang dali ay ibabaw pa lang yung kakalasin. Kasi sabi ko nga sa inyo, kapag ka nakalas nyo na yan, kakalasin nyo lang dito ito. Kapag ka gusto nyo kalasin yung bumper, aangatin nyo ito. Kasi, meron niyang tornilyohan dito. Kasi, hindi rin natin mabubunot to hanggat hindi natin matatanggal itong clip na itim na ito. Parang sa mga Toyota Rush, kung hindi ako nagkakamali. Basta't yung may mga lining na itim na ganito, malimit yan. Kung hindi man putol yung ganito, matik yan, kakalasin nyo ito. Iaangat kumbaga. Parang pinaka-cladding niya eh. Tapos may tornilyo yan dito pag hindi ako nagkakamali. Parang Hyundai, ano nga ba yun? Basta Hyundai din, may ganitong style eh. Yan. May tornilyohan yan dito or dito sa ilalim, maalin lang dun. Pero dapat yan kakalasin ito. Tapos syempre dito sa kabila, ganun din. Yan. Tapos yun, the rest, ilalim na lahat. Tapos tanggal na yan. Pwede na natin tanggalin. Syempre pati itong dalawang ito. Tapos, yan. Itong dalawa. Yan. Yung mga tornilyo na yan. Kung sakali man na kakalasin yung, yung bumper. Okay? So, sa ngayon, ito lang ang gagawin ko dyan sa ibabaw. Okay? So, yun. Papakita ko sa inyo yung pag natapos na. Okay, ganito naman ang ginawa kong bracket mga boss. So, dito, gumawa lang ako ng flat bar na ang size niya ay 5 inches. Yan, pares yan. Pares 5 inches yan mga boss. Tapos, kinuha kong sukat, ganito. Yung lapad nito, ganyan, i-cross nyo yan pag ganun. Ayan, papantayin nyo. Tapos, mamarkahan nyo yan ng marker, syempre. Yan. Kunyari ito. Yan, mamarkahan nyo yan ng marker. Lagyan natin ilaw para kita. Ayan. Markahan nyo yan, tapatan dun. Ayan, kung makita nyo. Yung size yung lapad nito, siya ng lapad niyan. Tapos yan, kapag ka namarkahan nyo yan, yung kabilaan. Ayan ang ginawa ko eh. O, ganyan ang itsura niyan mga boss. Yan, ganyan ang itsura niyan. So, parehas ang lapad niyan. Kinuha ko. Yung lapad nito, pinag-cross ko lang yan. Yan, kinuha ko yung lapad nun. Okay? So, natandaan na natin, yung namarkahan na natin, pantayin yan. Tapos, pagkakuha ko nun, ang ginawa ko dito, ganyan lang. Kinrosan ko yan. Parang ito. Tapos, yun na yung binutas ko, dulo-dulo yan. Itong magkabilang ito, bubutasan ko pa yan. Okay? So, ganyan ang gagawin kong sukat. Ganyan yung ginawa kong sukat. At ayan na nga mga boss, na-sprayan ko na ng flat block. Ayan na itsura niya. Okay, at pagkatapos dyan, ikakabit ko na yan dun sa
sasakyan syempre. Ikakabit ko na yung mga ilaw kapag natapos ko na yung bracket. Okay mga boss, ano muna tayo? Busina muna ang ikakabit ko dito. Kasi ay yung sa auxiliary light ay ano muna. Basta, yung busina muna ang ikakabit ko. Okay, pakita ko lang sa inyo yung yung busina niya. Okay dito, yung auto style na PIAA horn. Kumuha muna ako ng ng 6 meters na wire. Gauge number, 16 at saka 14, pwede yan. Ito ay gauge number 16. All goods na yan. Tapos dito ko yan nilalagay mga boss. Pakita ko sa inyo. Di ba meron ditong may mga abang dyan eh. Kung makita nyo. Katulad nun, ayun o. Nasaan ba yun? Yun. Kung makita nyo dyan, yung abang na wire, tornilyuhan. Makikita nyo naman yun. Ayun o. Yun. Okay? So dito sa gitna, meron din yung abang dito. Di ba nakita nyo yung mga abang na yan? Dito sa part na to, yan dito. Yan. Dito ko ilalagay yung busina, magkabilaan yan. Ayun o. Ay, ito yung isa. Ito yung isa. Sa magkabilaan ko ilalagay yung additional na busina. Tapos, yung busina niya mga boss, magkabilaan din siya. Andito nakaposisyon yung stock na busina niya. Ito. Ito yung isa. Ayan o, yung busina. Horn type. Tapos yung isa niya nandito. Magkabilaan siya. Ayun. Ayun o. Yung may red wire na yun. Kung makita nyo. Ayan na. Yung red wire na yun. Okay? Yun yung busina niya na horn type. So dito na ako yan. Papadaan ng wire kasi mas malaki ang space dito kasi dito. Okay? So dito ako magpakabada ng wire at saka relay. Yan. Dito na ako magpupwesto nung pinaka-relay niya. So, yung busina, hihinangan ko lang. Ayan, naka-ready na yung panghinang ko at ikakamada ko doon. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. At ito na nga mga boss, naihinang ko na. Kung makita nyo, yung position yan, yung wire nito, at saka yung wire nito magkasama na yan, magkadugtong. At yung wire nito, nakatap doon sa wire na yun. Kumbaga sa yung tapatan niya, ito at saka ito magkasama, ito at saka ito magkasama. Yan, nakaparallel lang siya. Okay? So dito, ayan yung wire. 6 meters yan mga boss. Isasabit ko na yan doon. Tapos ay iaakyat ko na yan papunta dito, papunta doon, sa part doon. Okay? So isasabit ko na yun doon sa sa ilalim. Doon sa pinakita ko sa inyo. Ito sa tornilyuhan na yun. Dito sa front. Okay? Hindi kasi kita dito eh. Tingnan natin. Hindi kita dyan eh. Kita ba? Mamaya, ipapakita ko sa inyo pagka nakasabit na. At kung makita nyo mga boss, yung busina, ayun na, isabit ko na. Okay? Pero yung isa na ito pa. Ito pa yung isang pares. Isasabit ko na lang, ipakita ko sa inyo Tingnan natin, ipakita ko sa inyo. Siyempre, ready na natin yung tornilyo na Gis o number 10 na tornilyo. Tapos kakapain lang natin yan dito. Same lang ito kapag magkakabit din ng ng tawag dito nung Senlo na X3. Kakapain lang natin yung mismo tusukan ng tornilyo or yung insert screw kung tawagin. Tapos siya kapag pumasok na, syempre pipihitin na lang natin yun hanggang sa mag-lock siya. Medyo mahaba yung tornilyo. Kung may maigsi ka yung tornilyo, mas maganda yun. Kasi kukunti yung pihit ninyo. Sa akin kasi mahaba masyado. Pero all goods pa rin naman. Hindi naman basta tutukod ito dito sa may condenser. Kasi nga, malawak pa yung niya, likuran niya. Yan. Kapag kaya na isagad na, pwede na natin gamitan ng open na Gis. Or kung ano yung pwede nyong gamitin na panghigpit, syempre. Ganito din ang setup pagka ikakabit ko na yung Senlo. May tornilyo na ako, kaya ikakabit ko na rin yung bracket niya. Unahin ko lang itong busina.
Hindi ko nalalagyan ng tutorial yung busina doon sa bracket niya kasi ang dami ko din namang ano doon. Ang dami ko ng tutorial nun, yung pagwa-wiring ba. Kaya yung Zenlo na lang yung ano ko. Gamit tayo ng ratchet. Yun. Ayan. Malapit ng humigpit. Ayun, yung isa naman. Okay. Flashlighting ko lang. Check ko kung may natukod. Okay, all goods, malayo. Yan. Ayos. Okay. All good, sir eh. Okay, kapag ka na-position nyo na ng ayos, mga boss, pwede nyo na siyang i-adjust ng tama do sa position na gusto nyo. Ipakita ko na sa inyo, mga boss, yung position ng busina. Ayun o. Kung makita nyo, yun, yung dalawa. Magkapares siya. Okay? Yan yung pwesto niya. Tapos, kung halimbawa naman ang i-upgrade nyo ay Megasonic roots at hindi kayo maglalagay ng auxiliary light, pwede doon sa paglalagyan ko. Tig-isa. Okay? Ang babaklasin nyo lang ay yung itong cover sa ibabaw. Okay? Ayan. Ikakabit ko na yung yung Zenlo. Ganon din ang setup niyan, yung parang dudukutin nyo din sa ibabaw. Pakita ko lang sa inyo mamaya kapag ka na-position ko na yung Zenlo. Ayan, ganito naman yung ginawa ko dito sa auxiliary light natin. Ganito bracket niya, di ba? Ginawa ko yan ay 5 inches. Kung mapapanood nyo. Yon, ganun yung ginawa ko. Okay? So yan, 5 inches. Tapos dulo-dulo, kung napanood nyo naman yun. Tapos yung position ng bracket natin, ganyan. Tapos yan, ang pwesto niyan pa ganun. Yung tornilyo natin, titignan ko pa kung ganito ang gagawin ko. Double nut. Ayan. Tapos lalagyan ko pa yan ng washer. Para ilalako ito. Para kumbaga sana mag-spacer pa ba siya. Malalaman, titignan ko pa rin. Pero ganyan ang position yan. Halimbawa, kailangan ko siyang i-adjust na ganun. Yan. Halimbawa, nakaganyan. Yan. Or i-adjust ko pa ganyan. Basta malalaman natin, ipapakita ko sa inyo mamaya yung position ng bracket niya. Okay? So, isasabit ko na muna ito doon. Tapos, yung mga wire natin, ikabit na. Kasi mahirap magkabit ng cable kapag ka nakasalpak na doon sa bracket or dito sa sasakyan. Kaya ang diskarte dyan, ikakabit na muna natin yung cable para all goods na yun. Okay? So, yun. Ikakabit ko na muna itong dalawang ito. Ganito mga boss ang ginawa ko. Ayan. Doon sa likod, may washer, double nut, with washer din yan, mga boss. Tapos, kinabit ko na yung cable o yung balas niya. Tapos, saka ko na ikakamada yun. Yung isa, ganun din ang gagawin ko. Okay? Pakita ko lang sa inyo kung paano ko gagawin. Okay, sasabit ko na yung pinaka ilaw natin. Tapos yun,
Lulusot natin dito. Lapag muna natin yung balas. Tapos yan, kamada. Mamaya na natin ayusin yung wire. Basta't iayos na lang muna natin yung mismong ilaw. Tapos hanapin lang natin yung butas. Ayan, nakita ko na yung butas. Yun. Kapag ka naipasok na natin yung butas, or kung naipasok na natin sa butas, hindi pasok na. Okay, all goods. Tapos sisilipin natin yan dito, yung position ng ilaw niya. Para makita natin kung saan yung tagilid. Oh, nice. Ang galing. Okay. Ipipix ko na to, boss. Yan. Tatansyahin nyo kung ilang ikot na. Basta't yung tipong malaki na yung ikot nung ano natin. Yan, pakita ko sa inyo. Ganda nito. Mapapadali ang paggagawa nyo. Pero depende pa rin sa inyo yun kung anong trip nyong gawin dito sa style na ginagawa ko. Malay nyo, may mas maganda kayong style. Gawin nyo. Yung sa akin kasi depende sa customer. Kung ayaw niyang baklasin yung bumper. Nice. Ganda. Tingnan nga natin. Oh, napakaangas. Ganyan pa natin. Matutuwa si customer nito. Nasabi ko sa inyo. Napakaangas. Nakakatuwa mga boss. Okay. So, ganun lang yung yung style niya ng pag-i-install. Syempre, dudukutin niya sa loob tapos basta diskarte niyo na lang. Papakita ko naman sa inyo. Okay? So, yun. Papakita ko na muna sa inyo. Kabit ko na rin yung isa. Okay, naikabit ko na mga boss. At kung makita nyo yung auxiliary light, ayun. Tingnan natin ha. Ayun, na ito. Ito kung makita nyo. Yan, yun yung auxiliary light natin. Okay. So, ikinamada ko yan dito sa bracket na to. All goods naman yan. Hindi ko lang pinagsama yung wiring ng busina at saka yung wiring ng ito. At in case na magkaroon ng problema, hindi na ako magbabalat ng madami. Pero pag wiring ko naman yan papunta doon, pagsasama-samahin ko na silang lahat. Dito lang sa ng balas. Okay? So, ayun. Papakita ko na lang sa inyo mamaya kung saan yung pwesto niyan dito. Okay. Mamaya ako na ipapakita. So, dito walang kalas ng bumper. All goods naman yun. Pero sabi ko nga sa inyo, kung naduduulan kayo or napipiitan kayo sa pagkakabit dun sa baba, ay pwede nyo naman kalasin yung bumper. Nasa sa inyo naman yun. Pero sabi ko nga, dahil si customer ay ayaw niyang ipabaklas yung bumper, na extra challenge ako doon. Pero all goods naman, nagawa ko ng paraan. All goods pa rin yun, gawa ng ayos pa rin naman yung pagkaka-install ko. Maganda pa rin yung bracket. Kaya, tsaka pati kagandahan nito, ang daming mga abang niya na naka-insert screw. Yan, may mga pwedeng paglagyan. Kaya yun, magwa-wiring naman ako, pakita ko sa inyo. Doon sa busina, okay naman yun. Gawan ko na lang to ng tutorial din yung sa Zenlo. Okay? So yun, hindi ko nagpagaganahin yung sa high beam niya at malamang ay wala itong source ng high beam or baka katulad ng mga mga high ace commuter deluxe at saka sa mga Toyota nga ba ito? Sa commuter deluxe tuloy sa mga elite. Yun, sa mga elite kasi na Toyota, wala akong nakuhang source ng high beam. Kahit pa sabihin natin nag-high and low yung kanyang headlight, wala tayong makuha doon. Okay? So, ang pagaganahin ko lang dito, switch lang siya, high and low. Or lalagyan ko na rin siya ng abang na pwedeng sa passing light, yung push button ba. Ganon. Okay? So, yun. Wawiring ko na muna. Ganito naman mga boss yung ginawa ko sa wiring. So, dito, gauge number, ano ba ito? 16.
Lahat yan. Nilagay ko lang ay isang black at 3 blue. Blue-yellow. Yan. Para yung black, syempre negative yun. Tapos yung the rest ay di positive output na yan. Galing sa relay. So, ililinya ko na yan dito, papasok dito, tapos pupunta na yan dito. So, dito, yung sa busina, pagsasamahin ko na yan dito ng balot. Babalutan ko na yan parehas. Okay? So, yun. Mag-ano naman ako, magagawa na ako ng relay. Papakita ko na sa inyo kung paano mag-relay ng Zenlo. 3 relay yan mga boss ang ginagamit ko para bawat isang mode, halimbawa yellow, white, tapos yung high beam, tigi isang relay sila para syempre malakas at saka pati hindi mahirapan yung ano natin yung wiring. Kumbaga sana hiwa-hiwalay siya. Okay? So yun. Bubuuhin ko na to. Ganito naman ginawa ko sa relay mga boss. 4 na piraso yan. Dito, may label ako na yellow, white, high beam, isinama ko na rin, at horn. Okay? Yung lahat ng 85, yan, number 85 lahat yan. 1, 2, 3, 4. Magkakasama na yan sa isang wire. Pinagdugtong-dugtong ko lang yan. Okay? Ngayon, doon sa 86 naman, dyan na maghihiwa-hiwala yan. Para sa white, para sa yellow, para sa high beam, at para sa horn. Okay? Yung horn, hinugot ko lang. Pakita ko sa inyo. Yung horn, ayan, hinugot ko yung socket at ang source niya ng positive ay itong pula, syempre. Magagamit lang ako dyan ng clip connector. Yan yung ganito. Wala pa yung kawad. Ito. Yan, ito ang gagamitin ko. Okay? Para no splicing tayo. Ayan o. So yun. Ikakamada ko na to. So, yung sa busina, yung sa ilaw, hanapin ko lang dito yung positive ng bawat kulay niya, yung yellow, yung white, at saka yung high beam. Yung ground, ito na yun, ito yung sa auxiliary light, at ito yung sa busina. Yung sa busina, wala namang polarity yun, edi mamimili na lang ako dito kung alin yung gusto ko. Tapos, dito ako kukuha ng positive source. Ayan o. Ito yung main line. Dito ako kukuha, or kahit saan pwede. Pwede naman yan. So, siguro dito na lang ako kukuha. Malalaman, papakita ko sa inyo kung saan ako kukuha ng positive source or manghihingi ng kuryente. Okay? So, siguro dito na lang sa isang ito. 60 amperes, 80, 70. Yun. Basta ganyan. Ito kasi yung main line eh. Oh. Yan, ito yung main line. Pero dito na lang siguro ako 8 lang naman ito. Ganito lang gagawin natin dyan para hindi na tayo magtanggal ng mga terminal. Ayan o. Number 8 na tornilyo. Mamimili na lang ako dyan. Ayan o. Okay? Positive source kasi yan mga boss. Kung mapansin nyo. Tinester ko na yan kanina eh. Hanap lang tayo ng ground. Pakita ko sa inyo kung alin dyan ang positive. Siyempre lahat ito. Positive. Ayan o. Tester natin. Positive, positive, positive. Ayan. Tapos ito. Ayan. Okay. Tapos dito, kukuha na lang ako dito ng source ng ignition on. Para dun sa auxiliary light natin. Diyan na lang din ako kukuha. Ipakita ko sa inyo yung ignition on dyan. Mamaya. Okay? So, yun. I-ano ko na muna to. Kakamada ko na muna. Okay, ganito na ginawa ko mga boss. Yung ground nung busina at saka nung ito, yung ground nitong auxiliary, pinagsama ko na yan dito. Tapos, inisang wire ko na lang yan. Ngayon, itong ground na to na may terminal, dito ko na lang yun ilalagay. Ayan o, may tornilyuhan na yan. Diyan ko na ilalagay yun. Tapos, hanapin ko na lang mamaya dito yung ito, syempre, sa busina, source, input. Ito naman yung sa auxiliary light. Ito naman yung sa busina. So, alam ko na lahat yan. Iti-trace ko na lang dyan kung ano yung kulay nung lalabas dito sa wire na to. Kung dilaw, puti, at saka yung high beam. At dito ko na yun itatap kung alin man yung umilaw doon. Halimbawa, yellow, white, high beam, at saka yung horn. Yung horn, alam ko na yun, matic na yun. Ito yun. Okay? Tapos ito yung ground. May label ako niyan. Ground ng lahat. Okay? So, yan yun. Ngayon, yung positive, all goods na yan, alam ko na yun. At, bubuuhin ko na.
All goods na yan. Pakita ko sa inyo kung paano ko i-trace yung ilaw niya. Okay, dito mga boss, pinutol ko na yung wire. At ito ground, ito yung sa busina. At ito naman yung sa source ng busina. So, pwede ko nang itap yan mga boss. So, dito, ground, tapos ay horn, tapos switch. Yan, makikita nyo naman yung switch niyan. Ayan o. Pagka nakita natin yung horn, matik yan, ground, switch, output. Okay? I-ano lang natin yung output niya. Yung ground, babalatan na natin. At yung switch. Yan, dito, ground. Ha? Kulang sa hangin na rin sa luma. Oo. Ay, madali na yun paglabas. Oo. Okay, dito, itap ko na yung ground. Negative. Yan yung nakatap doon. Sana ipakita ko lang sa inyo kung saan yung ano niya, ground. Tapos yung 87 output, iayos ko na din yan. Itong green, yun yung sa busina. At yung switch, ito, itong yellow or yellow red na to. Yan yung switch. Yan. So doon sa busina, all goods na ako dyan. Pwede ko na yan tapean. Yan. Aray ko. Natinik ako. Titipan ko na yan para safe na ako. Yung ground, unahin ko. Pakita ko sa inyo mamaya yan. Makikitap lang tayo doon sa source ng original na busina. Dahil yung original na busina, patutugtugin pa rin natin. Patutunugin pa rin natin yun. Number 87 ang relay ng horn. Tapean ko na rin yan. Doble natin ang tape, syempre. Yan, kita na. Tapos, number 86, switch ng horn. Yan. Yung number 30, hindi ko pa tinatap sa battery. Mamaya na yun. Ako'y pinakalas ko na kinakabit ang number 30. Yan. Okay, dahil all goods na ito, ang kukunin naman natin ay yung tatlong kulay ng auxiliary light. Yellow, white, at saka yung high beam. So, dito, balatan ko na itong tatlo na to. Yan. At yung tatlo dito. Yan. Okay. So, dito mga boss, ay idudot-dot ko na yan dito. Hanapin ko lang yun. So, ito yung dilaw. Ito yung yellow. Kung nakita nyo naman, kita ba? Ayan. Ito yung yellow. Yellow wire. Hanapin natin yung code natin dito sa relay. Yellow. Kunin natin to. Itap na agad natin yellow. Yellow wire. Ayan. Kasunod, idudot-dot na ulit natin. White. So, dito yung relay natin ay may nakasulat na white. So, yung natitira, yun na yung high beam. Check natin. Okay? Yung dalawang kulay, yellow at white, ay umiilaw. Yan. Ganun lang, boss, mag-trace ng auxiliary light. Ayan o. So, nakuha ko na yung coding niya. Yung bawat wire niya, yellow, white, at high beam. Ngayon, titipan ko na yan. All goods na ako dito. Ang ikakamada ko na lang ay switch papunta sa loob. Magwa-wiring pa ako nung papunta sa loob. Ang tanong kung saan ako maglilinya ng wiring yan. Maghahanap pa ako. Pero ipapakita ko din sa inyo kung saan ako maglilinya ng wire. Okay, tapean ko na to. Okay, so titipan ko na muna to. Pakita ko sa inyo. Ayan mga boss, naikabit ko na. Halos lahat na.
Yung mga ilaw niya, kung nakita nyo naman, naikabit ko na yun. Yung busina, gumagana na rin yan, pero syempre wala pa yung fuse. Yung switch natin, ayun, nilagyan ko siya nung, yung ganito, yun yung clamp. Okay, so iaayos ko na lang yan mamaya. Tapos yung ground, ayun, doon ko na itornilyo. Yung ano na lang, yung source ng ignition, no, nahanap ako dito. At yung mga switch, ililinya ko na yung paunahan. At syempre yung number 30, dito ko na yung nilalagay. Okay, or dito sa gitna. Mali lang yun. Sa 60 na lang siguro. Yan, okay. So, dudugtungan ko na lang to ng wire. Maghahanap ako ng linya dyan papunta sa loob at papakita ko sa inyo kung paano. Okay, imisin ko na lang din to. Pakita ko sa inyo ang imis ng wire na yan. Ayan yung mga label natin. Yellow, white, high, horn. Okay? Ito na mga boss at nakapaglinya na rin ako nung para sa fuse. Pero hindi ko pa naikakabit yung fuse. Ito na yung mga fuse solder natin. Ayan o, apat. Apat din na fuse. 15 amperes. Ayan, apat na piraso. Para sa yellow, white, high beam, at busina. Tapos napansin nyo, meron akong extra dito. Ito naman yung gagamitin ko din with fuse na yung bagang isinasaksak dito sa mga terminal. Yung mga fuse na maliliit. Maglalagay din ako doon ng fuse para hahanapin ko dito yung ignition on. Tapos yun, itong linya na to, ito na yun. Yan, idinugtong ko dito. Naglinya ako ng 4 na wire. Papasok na yun sa loob na tigda 2 metro. Ayan o. Yung 3, para do sa switch ng yellow, white, at high beam. Tapos yung source ng ignition, yan. Okay? Sa ignition na lang ako magtatap. Okay? So, kung makakita man ako ng ano dito, bahala na. Titingnan natin. Basta naka-ready na yan. Ignition on, park light, or kung ano man makita natin, all goods na yun. Pero sa ignition on muna ako magtatap. Ngayon, all goods na din itong sa number 30 natin. Number 86 ng mga ilaw, yellow, white, high beam. Okay? So yun, all goods na ito. Tapos, pahirapan nga din maghanap ng butas dito. Pero, sabi ko nga, nakakita pa rin ako. Pag dito sumilip kayo, dito sa part na to, may makikita kayo doon, sa part doon. Basta makikita nyo yun. Pakita ko na lang dito. Dito sa part dito, yan, dyan sa part na yan. Di ba, itong goma na to. Doon sa pinakalikod, meron dong goma na makikita kayo. Makakapa nyo lang yun dito. Pwede nyo dukutin nyo ng kamay. Ito yun, ganitong rubber. Dito na lang ako magbubutas ng sakto lang yung wiring natin. May natawag, walang hiya. Okay, ayos na yung tumawag. Nakausap ko na. So, diyan ako nakakuha nung rubber. Sa kabila, meron din yan. So, hindi naman tayo dun maglilinya. Dito tayo sa left side. Yan. Magbubutas lang tayo dyan. Yung sakto-sakto lang yung taba nung wirings natin. Yun yung ipapasok natin dun. Para hindi rin naman, bukang-buka. Tapos, pinabili ko rin si bossing customer ng switch na yung dinidikit lang ba sa ganito. Para hindi na kami magbutas diyan. So, yun. Ililinya ko na muna to. Okay? So, dyan na muna yan. Tapos, itong mga wire na ito na yung ililinya ko papunta dun sa loob. Siyempre, dito ko na yun. Ikakamada papunta dun. Okay? So, ayun. All goods na ito. Hahanap na lang ako ng ignition on at itatap ko na itong mga fuse natin. Ayan mga boss, natapos ko na yung relay at ito na yung itsura niya. Ayan. At iti-tape ko, i-cable tie ko na ito dito, pag ganyan. At yung mga fuse natin, iaayos ko na rin yan dito. Tapos itong extra natin para sa ignition on or park light or kung ano man, ay isusukso ko na lang yan dito mga boss. Hahanap ako dito ng source ng ignition at yung bagang fuse adapter ang ilalagay ko dito. Okay, so hahanap ako diyan. Tingnan na lang natin kung alin yung magamit natin. Okay, so dito pala may diagram ata dito eh. O, tama-tama. Puro Chinese yung pangalan. Chinese character. So, hindi ko rin pala makikita. FLR. So, ayun. Ay, yun pala. Ignition, no? IGN. 20 amperes. Sa inyo nakalagay. Ayun. Yun. Ganyan yan. Ano yan, eh. Yung forma niyan, eh.
So, dito, IGN, 20 amperes. So, ito yun. Okay. So, yun. Nakakita na ako. Hahanap na lang ako ng adapter nun at para may dugtong ko dun. Okay. Hanap pa tayo ng iba pa. Basta, makikita naman natin yan. Wiper power. Malalaman. Okay. So, ipakita ko na lang ulit sa inyo mamaya at ililinya ko na rin itong wire na ito papunta dun. Ito na mga boss, nakakuha na ako nung fuse holder na ganito. Ayan, kung makikita nyo. Yan ang itsura niya. Ay, masyado pala malapit. Tapos yun, dito ko na nilagay sa part dito. Ang ginawa ko dyan mga boss, tinester ko syempre. Inisusi ko muna, tapos tinester ko. Wala naman siya nakalagay yung F17. Okay, kaya doon ko na lang nilagay. Ah, hindi pala. Ano ba yun? Ito, F8. F8, F17 ay ito yun eh. Yan, so ilan yun? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O, F8. Yun yung blanco, yung F8. Ngayon, ito, itatap ko na yan dito. Yan. Tapos yung ano naman, yung wiring na ilusot ko na yun, gumamit lang ako ng kawad na panundot dyan. Tapos yung goma or yung rubber, nabutas ko na yun. Saktong-sakto lang. Tapos naglusot ulit ako dyan ng kawad. Ayan. Dito sa ilalim. Yan, makikita nyo. Yun. Doon ko nilusot yung kinapa ko dito. Tapos yan, pwede na yung hilahin. Sabihin. Yun. Tapos yun, ikakapa lang natin yun doon na kauntian para mag-lock na yung rubber niya. Yeah. Yun. Aray ko. Yung aking balikat. Okay. All goods. Yan. So dito, meron na ako ditong abang ng ignition on tapos doon sa tatlong wire. White, yellow, at saka yung high beam. Buti na lang at bida-bida ako, nilinyahan ko na rin yan ng wiring na para sa high beam. Pumunta kanina yung may-ari at sabi niya, gusto din daw niya ng lalagyan ng switch para pag passing light yung yung auxiliary light niya. So, tumama pa rin yung aking diskarte na kumpletuhin pa rin yung relay natin. Ito nga pala yung ating kamada ng wire. Ayusin ko pa yan nandyan. Pero yung relay dito na yan nakalagay. So pag kinover na natin itong mga to, all goods na yan. Hindi na makikita. At yung kamada ng wiring natin ayos na din. Dito sa ilalim, yan. Yung sa busina, tinisting ko na kanina, ang lakas. Ulitin ko na lang ulit mamaya. So itatap ko na lang ito. Lapit na matapos. Tapos, switch na lang. Pansamantalang switch muna ang ilalagay ko dito. Yung mga switch natin na on-off or yung dual. Okay? So yun. Tapusin ko na to. Okay, natapos ko na mga boss at ipapakita ko lang sa inyo yung mga ginawa ko. Yung lahat-lahat, pati yung auxiliary light at busina. Okay, tapos ko ng ilinya pero hindi ko pa naipipix yung mismong cover. So ipakita ko muna sa inyo yung Zenlo na auxiliary light. Dito ko siya inilagay. Ayan o. Okay. So, yung bracket na sinasabi ko sa inyo, ayun. Naka-slide siya. Ayan. Okay. So, dito sa kabila, same lang din siya. Ayun yung tornilyuhan. Yung bandang nasa loob ang lalagyan nyo na ang tornilyo. Yun sa insert screw. Okay. So, same lang yan. Makikita nyo. Tapos, yung busina na dinagdag ko, kung makikita dito, kita ba? Ayun yung busina. Okay? So, pakikita ko sa inyo mamaya ang resulta niyan at saka yung busina. Yung auxiliary light, ayan kung makita nyo. Yan yung ating auxiliary light. Diyan ko nilagay. Okay? So, yung wiring, pakita ko sa inyo. Yan yung busina. Yan. Kung makita nyo dyan. Yun, dalawa. Tapos yung wirings natin, dito ko na dinaan, nilusot ko dun. Ay, missing ko pa pala yan. Yung ating ating linya ng busina, itinap ko lang dun, pero hindi splicing. Meron tayong clamp. Okay. Tapos, yan yung ating fuse. Tsaka yung fuse dito, pinakita ko naman sa inyo kanina. Linya natin ng wire dito, tapos dito tayo sa loob.
Yung pagkakalinya natin doon, all goods na din. Doon sa rubber. Tapos ito na yung switch natin. Pansamantala lang ito muna at nakaka-order pa lang ni boss nung yung idinidikit dito eh. Pero ganito rin ang itsura nung switch niya. Okay? So yellow or white, malin lang yan dyan. Tapos yung natitirang wire na bakante pa, standby, ito yung sa high beam. Yung pag pinindot mo, full blast lahat siya. Okay? Kasama siya sa ignition at ayusin ko na lang din yon. Mamaya ko na ipapakita sa inyo kung ano yung itsura ng ilaw niya. Bubuuhin ko muna to at ipapakita ko sa inyo. Okay mga boss, at dahil okay na ito, all goods na, andito yung balas. Kaya pala dito ko nilagay yung mga dugtungan in case na magpalit tayo ng balas sa susunod na panahon, dito lang tayo gagalaw. Hindi na tayo tipong lulusot pa dito or dito kung saan. Ngayon, ilalagay na natin itong cover. Ang paglalagay lang niyan mga boss ay itatama nyo lang yung pinaka ano niya, gitna. Tapos pasok sa ilalim. Yan, yung rubber, iyaano nyo yung rubber. Kailangan maganda ang pagkakalagay. Yun. Tapos, ikakabit na natin yung mga goma. Yan, ganyan lang. Ikakabit muna natin yung limang ano dito, clip. 1, 2, 3, 4, 5. Kuha lang tayo dito. Magkakaparehas lang naman yan ng ano, ng mga clip. Kuha tayo 5. Okay? So dito, unahin natin yung gitna. Depende naman sa trip nyo yun. Ito. Yan. Tapos ito pa syempre. Yun. Ngayon, kapag ka nakuha na natin yun, pwede na nating ilak ito. Yan. Dire-diretso na yan. Ilusot muna natin ganun. Pagka nailusot na natin pa ganun, push lang natin yan. Tapos, pwede na nating ilagay yung lahat ng clip. Unahin natin dito. Push lang tayo ng push dyan. Ganun. Siyempre dito din. Yan. Basta gagawin nyo lang kung saan kayo naglagay ng, kung saan kayo nagtanggal, doon lang din kayo maglalagay ng mga clip. Doon nyo ibabalik. Ayan o, katulad dito. Kapag ka nailagay na natin yung, pwede na nating i-press din yung maliliit na clip. Tapos last one, dito na sa gilid. O diba? Meron pang isa. Hanapin pa natin yung isa. Meron pa dito yun. Ito naman, kuhain natin dito. Ipupush natin pa ganun. Tapos ilalak natin ganyan. O, di ba? Ito, ilalak natin pa ganun sa ilalim. Tingnan natin dito. Parang hindi ko na ilak. Ayun. Ilalak natin yun. Yan. Tapos dito, kuhain natin yung mga clip. Pa. Kompleto dapat yan mga boss. Yan. Basta magkakaparehas naman siya ng clip kaya hindi kayo magkakamali. Okay. Dito. Ganun din. Tapos dito. I-clip din natin to. Tapos ibabalik natin yung maliliit na clip doon sa rubber. Yun o. Yan. Tapos, yun dito sa gitna, sa pinakatabi. Tapos yung isang piraso, dito natin ilalagay yun. Magkakaparehas naman siya ng size ng clip, kaya kahit maglahok-lahok siya, okay lang. So yun. Ikakabit ko na lang yung isa. Yung pinaka-last, ito, lulusot natin pa ganon. Okay, papakita ko na sa inyo. Okay, tapos na mga boss at ipapakita ko na sa inyo yung resulta ng mga ginawa natin, yung busina at saka yung ilaw na Zenlo X3 na kinabit natin na hindi kinalas yung bumper. So ipakita ko na sa inyo. Okay, ito yung BYD mga boss at ipakita ko sa inyo yung Zenlo.
Ayan. Okay. So yung busina muna ang i-check natin. Pakita ko lang sa inyo, pakinig ko lang sa inyo ha. Okay, check muna natin yung busina. Magkakasama na yan mga boss. Yung original niya at saka yung bago. Okay? So nakinig nyo. Yung stock, nakinig nyo rin at yan naman yung bagong kabit natin. So ipakita naman natin yung Senlu. Buhayin lang natin yung Senlu mga boss. Ignition on tayo, ignition on. Buhayin natin. Yan yung white. Ito naman yung dilaw. Okay? White, yellow. Okay? So ipakita ko lang sa inyo yung white. Tapos yung headlight. Okay, so ito yung install natin ng ito yung auxiliary light. Ayan, kung makikita nyo, yan yun. Tapos yung headlight nya, ipakita ko lang sa inyo yung tutok doon sa pader. Okay mga boss, testingin naman natin. Check natin ha, headlight. Yan yung headlight mga boss. At ito naman yung puti. Yan yung low beam ng auxiliary light natin. Ito naman yung high beam. So, patayin muna natin yung headlight. Ayan yung puti. Yun yung dilaw. At ito naman yung puti. So, malaking tulong pa rin yan. Dilaw, puti, busina. Okay, lakas. Okay, patayin ko na muna yung ignition. So, ayun, mga boss. Okay na. BYD na si Lion 6. Yan, install ng Senlu X3 at additional na PIAA Auto Style horn. Ayan. Okay. So, yun lang. All goods. Thank you. Yung mga boss, habol lang tayo dahil in-start ko na yung BYD. Pakita ko lang sa inyo. Okay, so in-start ko na yun mga boss. Check lang natin ha, ipakita ko lang sa inyo. Yan, lamig nung loob. Okay, so ito yung interior niya mga boss. At kung makita nyo yung liwanag, patayin natin yung headlight. Patayin natin yung ayan. Buhayin natin yung headlight. Yan yung headlight niya. Buhayin natin yung auxiliary light. Yung dilaw, yung puti, high beam, low beam. So, all goods. So, ipakita ko lang sa inyo. All goods naman lahat. Okay. So, pinakita ko lang sa inyo yung loob. Okay naman lahat siya. Normal, all goods lahat. Okay. Siyempre, baka kasi magtanong kayo na, boss, baka may umilaw doon sa dashboard or kung ano. Okay naman. Kasi tayo dito ay walang noise splicing, kumbaga. Noise splicing tayo dyan. Okay, kaya yan, lahat. So, sa ngayon, andito muna yung switch. Dito ko muna nilagay. Pansamantala lang yan ha. At dito yan ididikit yung binili naming or in-order namin switch na pwedeng idikit sa ganito. Para hindi pa rin tayo magbubutas or kung anong ilalagay dito sa mga panel. Okay? So, ayun. All good sa ito. Thank you, thank you.